Ito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yan po yung sa pamagat natin, si Senator Tol, Tol Tolentino at Senator Amy Marcos. Malalakas po, no? Karamihan po ng mga anong tawag diyan, re-electionist, yung mga kasalukuyang senador na tatakbo bilang senador. Karamihan po 'yan na winning, no? Bihira po yung matalo, pero dahil sa ang ginawa ng dalawang ito na pamamangka sa dalawang ilog, kay Senator Amy, talagang nasa sentro siya niyan kasi 'di ba? Nasa sentro siya niyan na ng pamamangka na yan dahil sa siya yung siya talaga yung dahilan kung bakit na naligawan nila yung si Sara Duterte. Tapos nung panahon ng inaatake na, nung panahon na winawalang hiya na, gusto nang tablahin para sa kapakanan ng Kamag-anak Incorporated. Hinboke rin. Hindi rin ipaglaban si Sara Duterte. Kaya noon pa, no, talagang inano na namin na yan ang isa sa numero unong mangga. Si Tol, takantaka kami sa iyo, Tol. Totoo lang, Tol. Nagtataka talaga kami sa iyo kung bakit. Okay, pag-usapan din po natin, no? Itong mga attack dog po na ginamit labang kay Sara Duterte at mga Duterte. Ito pong mga Makabayan Black. Aba, sila na po ang kinakagat. Diyan yan ang gusto nyong mga kaalyansa, yung mga Makabayan Black. Sorry. Nakita nyo naman, no, kung gaano sana katapat ang mga Duterte. Kita nyo ba kung paano nila pagtanggol kahit si Pastor Kibuloy? Di ba? Yun yung mga tapat na kaalyansa. Pinili nyo tong mga Makabayan Black, attack dog nyo laban kay Sara. Ngangat-ngating kayo. Kala nyo, bati-bati kayo niyan. Mas matalas papangil sa inyo ng mga yan. Okay, ito po, nakikita na po natin ngayon na nilalatag na po nila yung mga posibleng umatras na rin pala si Leni Robredo. Hindi na pa rin siya pabor sa alliance with Marcos. Laglagan na ba? Nakakaramdam na ba yung mga dilawan at pink na kinakailangan na ilaglag ang isang at syempre yung lalamanin po ng SONA, medyo naiitsurahan na po natin yan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na walang kinikilingan, ay may pinapanigan at may kinikilingan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Pati sarili kong spill, nagkakamali na no? Okay. Ang sarap ng kape. Bago po yan, ito po muna ang pag-usapan natin, no? Itong si Alice Go. Balita po rito, ito, nabasa lang po natin na sabi po ng, ewan ko sino nagsabi nito. Teka lang, tignan lang natin. PAOK. Ayon po sa PAOK, hindi po dapat ginagawang state witness si Mayor Alice Go dahil siya po ay isa siya sa mga most guilty dito po sa Pogo operation. Ang tanong ko, nag-apply po ba? Parang kayo lang nariringgan ko niyan, yung panig lang ng gobyerno na pinag-uusapan nyo. Pwede bang gawing state witness? Wala po akong narinig sa kampo ni Go na sinabi nag-apply sila, di ba? Ang narinig ko nga sa kampo ni Go, mahina ang sinampan yung kaso.
Pwede ba bago nyo, nakakahiya po sa gobyerno eh, no? Para po sa gobyerno, pinag-uusapan nyo na kung pwede bang maging state witness yung mga senador. Pwede ba mag-state witness si Go o hindi? Eh hindi naman po nag-apply. Ang alam ko po kinakailangan mag-apply ng state witness. 'Di ba? Ibig sabihin po ng nag-apply kay state witness, umaamin ka na parte ka ng krimen eh, no? Umaamin ka na ng parte ka ng krimen, magtuturo ka. 'Di ba ganun yung state witness? Kasama ka ron, kasama ka nung ikaw yung lesser. Karamihan niya mga ano yan, mga lookout, 'di ba? Hindi siya yung criminal talaga, lookout lang siya. State witness siya, ituturo niya yung mga kasama niyang gumawa ng krimen. Parang hindi pa naman umaamin. Wag niyo pong pangunahan para po hindi tayo nakakahiya. Parang nakakahiya po na hindi naman nag-a-apply, pinag-uusapan natin kung pwede ba siya mag-state witness o hindi. Yun lang naman po. Okay, punta na po tayo rito sa mga, alam nyo, katulad nga ng sinasabi ko, no? Si Amy talaga, dati na yan di ba? Gusto niya maging malapit sa mga Duterte, ayaw niyang atakihin. Ako, nakikita ko yun, laro ng pamilya Marcos na kahit sinong manalo, meron pa rin silang kapit sa kunwari na sila. Ayaw na sa kanila ng mamamayan. Meron pa ring Marcos na nakadikit sa posibleng babalik na Duterte sa Malacanang, di ba? Ginagawa na po 'yan ng mga pamilya. Karamihan po sa mga mayayamang pamilya sa mga probinsya. Pag kayo po umikot sa mga probinsya, makikita nyo po yung mga political clan. Meron pong magkakamag-anak rin halos yung mga magkakalaban. Para sino man ang manalo sa kanila, hawak pa rin nila yung probinsya, hawak pa rin nila yung syudad. Ganun po yung laro dyan. Di ba? Kaya wala akong nakikitang kakaiba sa ginagawa ni Senator Amy. Kaya lang, ang problema, Senator Amy, dahil meron lang, kumbaga, ramdam ko yan yung asar yung mga vlogger sa akin noon na alam nyo naman yung nangyari, di ba? Yung mga Marcos loyalist vlogger na pinalibutan ako sa may Dolomite. Alam nyo na yung nangyari na yan. Meron lang konting angasan. Angasan pa lang kasi wala pa naman talagang away yung Duterte at Marcos noong panahon na yun, yung before 2022 election. Pero ramdam mo na hindi at is kaming mga Duterte supporter. Hindi rin kami at is Kita nyo, hindi ako nakisama dyan sa mga tukmol na yan kahit kailan. Yung mga hindi ako napunta ng Malacanang para makikain ng ensaymada, etc. etc. Okay. So, ibig sabihin, meron na po niyan sa mga nagtataka po, hindi ka pala loyalist ba dong? Opo. Katunayan po siya. Ko niyan, yung pinalibutan ako ng mga loyalist niyan, mag-isa lang ako dun sa Dolomite. Para lang alam ninyo kung paano po natin pinagtatanggol yung mga Duterte noong araw pa. Kala kasi nila, naniniwala kasi kayo sa mga na si Badong baliktarin. Okay. Hindi po tayo mali sa mga Duterte. Okay, kaya po tayo napunta sa nariyan si Sara. Unit team tayo. Anyways, kaya hindi na po yan po pwede ngayon, Senator Amy. Kasi matindi na po yung hindi ka na pwedeng Marcos ka tapos at the same time maka-Duterte ka pa rin. Never na po yan. No? Kasi malala na po Talagang meron ng markahan Dati angasan pa lang. No? Angasan pa lang nung araw. Pagitan ng mga maka-Duterte at mga Marcos. Ngayon po, talagang totally irreconcilable na po yan. Kaya kayo, instead na namamangka sa dalawang ilog,
pareho kayong iiwan, no? Ako naniniwala ako majority ng mga Duterte supporters, kahit hindi po mga kulto ni Digong, naniniwala ako majority ng Duterte supporters hindi na boboto ng apelyidong Marcos at Romualdez, no? Nakilala na natin yung pamilya na yan. Kahit po yung mga sinasabi ko, noon lamat lang, ngayon talaga bitak na. Talagang hiwalay na, hiwalay. 'Di ba? So hindi ka po pwedeng Marcos ka, hindi mo tinatanggal, wala na hindi mo pwedeng maipagpag yung pagiging Marcos mo. Remember, Jaime Marcos, siya yung leader ng mga Marcos, di ba? Meron lang silang power struggle ng mga kapamilya niya ngayon. Sila lang meron silang pero Marcos pa rin yan, kahit na anong gawin. Sa tindi ng galit ng mga Duterte supporters sa ginawa nyo kay Sara, lalo na kaming mga talagang sumama sa unity team, no? Hindi nyo kami mapapaboto ng Marcos at Romualdez, pati Araneta at Rojas. Sinama na lahat ng kapamilya. Talagang pangit mang isipin na yung sinabi ni Normis Suarez na yung kasalanan ng ama hindi po pwedeng maging kasalanan ng anak. Pangit man sabihin na kasalanan, namamana po pala. Namamana po pala sa dugo pala yan. Nasa dugo na pala yan, no? Sa bagay, sino ba namang hindi nagsabi ng ganun? Na namamana ang ugali, no? Namamana po kumbaga, mahirap po ipaliwanag. Sa siyensya nyo na lang itanong. Kung pwede po bang mamana yung mga ugali ng mga magulang. Kasi kung sinabi po ng siyensya na pwede, alam nyo na kung bakit. Anyways, balik po tayo rito. Marcos pa rin yan. Bali-balik ta rin nyo man yan, no? Hindi man ako scientific na nagsasalita, pero kayang patunayan niya na science na iba yung dugo, no? Iba yung genes na napapamana. So, kung normal lang sa pamilya na yan, yung ginawa ng tatay nila noong araw, wala sila nakikitang mali. Di gagawin lang din nila. Katulad po ng panunupil sa mga bawal ka mag-rally-rally. Puta, daig pa nila yung tatay. Yung tatay, hinayaan lang mag-rally. Hinaharas nga lang. Ngayon, bawal magmaisog. Iba lang ang paraan. Hindi sinasabing bawal kayo. Pero may nauna na sa inyo. Meron ng traction. Meron ng i-repair. I-repair yung pagraralihan nyo. Di ba? Ibang klase rin. Anyways, ganyan talaga buhay. Kaya nasa dugo yan. Kaya kung Marcos ka, di na namin boboto. Ngayon, tinitignan ko yung reaction ng mga BBM vloggers. Ayaw din. No? Ayaw din kay Aimee nung mga BBM vloggers. Yun yung sinasabi ko na talagang mahirap yung namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Eto si Tol, hindi ko nakita kung bakit No? Wala pong kumpirmasyon hanggang ngayon kay Francis Tolentino kung siya po ba ay tatakbo under administration. Pero ilang araw na po nakalipas Buhat nung nilabas siya ng politiko, imposible namang hindi mo nakita, Tol. No? Ilang araw na po yan nakalabas na, nakabuyang-yang yan sa lahat ng social media, nakasama ka sa 11 na kandidato ng administrasyon. Ang dali lang bilang abogado, bilang kung ikaw ay totoong maka-Duterte, na magbigay ng pahayag, no? Na ako po ay hindi po tatakbo under administration, no? Kasi papatagalin mo, tinatansya mo yung tao. Kung kaya mong utuin both ways. Takang-taka ko sa iyo, Tol, before Duterte, hindi ka mananalo.
Tama po yung narinig nyo. Hindi ko alam kung tumakbo na yan na senador o hindi pa. Basta dati na sa politika yan. Pero wala pong dating yan. Ganun po yung magic nung Duterte, no? Talagang tatlo silang sinuportahan talaga. Si Bato, si Bongo, tsaka to si Tolentino. Hindi namin kilala yan na Duterte supporter. Bigla na lang sinuportahan ni Tatay Digong. Sino kami para hindi sumuporta dyan, no? Anyways, nangyari na yan. Wala po kaming matandaan, no? Senator Tolentino, bakit kinakailangan ninyong maglipat? Naroon pa kayo sa PDP, di ba? Ngayon, kung sasabihin nyo ngayon na ay hindi talaga ako, PDP pa rin ako, baka natansyan nyo na mas malakas kayo kung Duterte. Pero too late na yan. Ilang araw na yan, di kayo nagre-react. Ano yan, tinatansyan nyo? Ha? Tinatansyan nyo kung magagalit kami? O hindi? Wala kaming pakialam na sa'yo. Magmula ngayon, tol. No? Kung kami, kaya mong balik, kung yung mga Duterte, kaya mong bumaliktad, kaya rin naming hindi ka suportahan. Tandaan mo, ewan ko kung ano ang feeling sa'yo ng mga admin. Basta tinitiyak namin, tol, kung papaanong si Tatay Digong ay kinampanya, isa lang kasing kinampanya ni Tatay Digong, wag niyong iboto si 'di ba, si Gordon. Si Gordon. Hindi iba yung kaso talaga nito ni Tolentino eh. Si Amy Marcos, talagang susuporta yan, Marcos yan eh. Bali-balik ta rin yan lahat ng sinasabi niya to protect his brother. Laging ganun. No? To protect his brother. Kaya talagang alam mong Marcos yan, poprotektahan niya yung pangalan niya. Pero, tol, ikaw, wala ka. Ibig sabihin, hindi ka talaga pang senador. No? Pang local politician ka lang, tol. Pero dahil kay Duterte, tol, nanalo ka, tol. Tapos ngayon, tol, yari ka, tol, hindi ka namin iboboto, tol. No? Hindi ka namin iboboto, tol. Siguro tinantyan niya, mas malakas ako kung dito ako sa admin. Wala rin tiwala sa iyo yung mga tao ron, tol. Ha? Wala rin tiwala sa iyo yung mga taga-admin. Kala mo ba iboboto ka niya mga yan? Nakikita ko yung mga vlogger nila, hindi ka rin iboboto eh. Tol. Kaya tablado rin kayo sa amin, no? Takang-taka talaga ako rito. Ano ang ginawa sa iyo ng mga Duterte? Ano ang ginawa sa yung masama ng mga Duterte at mga Duterte supporter? Wala akong nakita eh. Wala akong nakita na ginawa kami sa iyo, Grabe, tol. Yan ang kauna-unahan na kung may matatawag na pagtataksil sa suporta natin, ito yan, yung kay Tol. Kaya ako yan yung numero 1 kong ikakampanya, wag nyo iboto. Kayo magtitiwala, yung mga nakikinig dito na mga Marcos loyalists, magtitiwala kayo dyan. Si Duterte nga, wala po yan eh. Non-entity po yan, MMDA. Hindi naman po sikat na MMDA yan. Marami pong sikat na MMDA, sila Bayani Fernando. At si Bayani Fernando, yun ang mga sikat na MMDA. Pero yan hindi po. Talagang kay Duterte lang umasa yan. Kaya ako, tol, mag-iisip po yan, yung mga Marcos loyalists. Pucha, kung si Duterte nga na nagbigay buhay dito, nakuhang hindi na suportahan eh. Ha? Tayo pa kaya? Nahalata na natin noon pa lang sa may naghihiring si Bato, di ba? Papakita lang doon. Kasi abogado yan eh. Dapat na malaki na itulong niya kay Bato. Kaso wala eh. Tol, wala ka, tol. Asahan mo, tol. Yung boto namin, tol, hindi para sa iyo.
Okay, punta na po tayo rito sa alam nyo na marami po nagtatanong, ano kaya lalamanin ng ng SONA ni Pangulong Marcos halos wala naman, 'di ba? Una, napansin nyo ba na lumalabas po yung mga video ngayon, yung mga nakita nyo na groundbreaking. Aba, may mga video na ngayon yun. Halimbawa po yung nakita kong video, yung groundbreaking ng NKTI. New NKTI, National Kidney, ano pa ba yun, Transmissible Disease, kung ano man, no? Ayan, salamat po, Pangulong Marcos. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magkakaroon. Puta, ganun kaagad. Groundbreaking pa lang yun, mga brad, wala pang poste. Pero kung present nila, kala mo, buo na no? Plano pa lang. Tapos ngayon po, ang pinalalabas nila ng gusto, yung kamakailan si Speaker. 'Di ba sinabi ni Speaker na gagawin nila ang lahat para mapababa ang presyo ng bilihin. 'Di ba? Ang galing, no? Tapos ito po ito pala, hindi pala si Speaker yun. Si Ralph Recto. Finance Secretary Ralph Recto. Ito sinabi ni Ralph Recto. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga nakakasanghol of government intervention ng gobyerno upang mas maramdaman na maraming Pilipino ang mababang inflation. Kita nyo mga big words po yan. Whole of government intervention ng gobyerno para maramdaman ang mababang inflation. Alam mo, Ralph Recto, 2 taon na tong gobyerno na to, no? Iba-iba yung dahilan ng inflation. Dati sibuyas, tapos naging asukal, tapos ngayon bigas. Yan yung pinakamalapit, yung bigas, no? Continuous po yung inflation, hindi nyo po makontrol ng 2 taon. Wala kayong masabi na yung nakontrol natin. Tapos ngayon, naglalabasan before SONA yung mga plano ninyo. Yung mga plano nila nilalabas ngayon. Plano po yan. Bagay po yan. Alam nyo, bagay yan. Sa unang taon ni Pangulong Marcos. Bagay sa SONA yan. Ito yung mga plano namin. Pero po sa kalagitnaan, hindi na po bagay yan. Dapat po, mag-ano tayo katulad nito, isa pa to, 29 pesos rice program. A noble initiative. Yung 29 pesos na inaangalan ng mga tao na may amoy at mabaho. Hindi ko po nararanasan yan. May napanood lang ako. Pero, yan po, 29 pesos rice. Malapit na yung SONA. Tsaka kayo nagkaroon ng 29 pesos. Pero SONA po to, hindi po ng unang SONA. Ito po ay SONA ng 2 years. Dahil yung unang SONA, 20 pesos na bigas, di ba? So, bigo kayo dun. Hindi nyo nasunod yun. Dapat kasi sa 2 years, meron na sana napapakita na sa mga naipangako nung unang SONA o naipangako nung eleksyon, meron na sana napapakita. Nasa right track na sana tayo. No? Yung mga yung mga pinangako noon, nakikita na sana natin ngayon. Yung pag-unlad ng Pilipinas. Yung dumagsa na yung foreign investors. Putya, ang pinagtutuunan ngayon, paano ididiin ng mga Duterte? Salang po yung mga kaso ng mga Duterte. Yan yung nakikita namin sa Congress na ginagawa ninyo. Investigasyon sa mga ginawa ni Duterte nung siya ay mayor, nung siya ay president. Investigasyon sa Pogo para maiugnay si Duterte. Wala kami nakikita na mga initiative ninyo sa Kongreso na tapos yung mahal na paggastos, ayuda ng ayuda. Kung di nyo po napanood, diniscuss ko po yan ng mahaba-haba. Pangit pong paggastos yung ayuda kasi walang balik yan.
maganda pong ginagastusan ng gobyerno kung may uutangin man tayo, infrastructure. Kasi ang infrastructure, talagang ang impact niyan sa paggawa pa lang, nag-e-empleyo na, tapos yan ang sukatan ng mga bansa para pasukin ka. Putya, airport lang natin eh. hindi na natin mapatino eh. 'Di ba? Yung brownout sa airport, ngayon lang nangyayari yan. Pero naging normal na lang. Imbes na masolusyonan, tinanggap na lang ng mga tao na iba tong ano na to, iba tong gobyerno na to. Ipapatanggap na lang sa atin. Total, pwede namang isisi sa Duterte yan. Lahat na lang sinisisi nyo sa Duterte. Bakit pa kayo nariyan? Di pagtrabawin na natin mga Duterte, baka malutas nila. Pangit po na gawain ng isang ano yun, yung manisi lang ng manisi. Manisi, ayuda at saka pa-concert. It's either kayo umaate ng concert or kayo ang nagpapa-concert mismo sa Malacanang. Ang sama po ng visuals na yun. Kung sino man po nakakaisip, no? Sa mga ano nyo, yung mga PR ninyo na maganda pong panoorin na nakikita kayo na nagbibi my lady kasama ng mga ni Martin Nievera at ng iba pang mga pasosyalan na mga fashion show sa Malacanang. Hindi po magandang pakinggan yan. Nasanay po kami ng simpleng pangulo. Nasanay po kami ng pangulo na nagkakarenderya. Yung pangulo na pag may lechon na kinakain, binubutasan na ng mga Makabayan Black. Speaking of Makabayan Black, attack dog nyo yan, di ba? Attack dog nyo yung Makabayan Black. Eto po, yung attack dog nila, sila nang nginangat-ngat. Akala nyo, masarap ang ano ha. Alam nyo, nagkamali kayo ng pinili. Alam ko naman eh. Kung si BBM lang ang masusunod, siyempre mas gusto niya kasama si Sara Duterte. Di ba? Hindi naman siya nasusunod eh. Hindi pala siya laging nasusunod. Paminsan-minsan, nasusunod yung iba. Katulad niyang atake kay BP Sara. Nanahimik ka lang eh. No? Kapartner mo yan eh. Binanata ng pinsan mo. Etong ginamit niya, yung Makabayan Black, sa pangunguna ni Franz Castro at saka nito ni Brosas at saka yung si Raulo. Si Raulo. Ito. Makabayan Black, bagsak agad ang binigay na grado kay BBM. Binanata na kayo. Mahirap po mag-alaga ng mga atakdog. Kayo nangangat-ngatin yan. Between Sara Duterte, Franz Castro, Brosas, and Manuel, pinili nyo yan. Ngangat-ngating kayo yan. Chumichempo lang yan mga yan para atakehin kayo. Nakita nyo ba yung mga Duterte kung paano makipagkaibigan? Kaya nga ang tagal kumalas ni Sara eh. Dahil tinuring kang kaibigan eh. Pero paano nyo siya tinuring? Binabanata ng drama. Kunwari, nagsasalita si Brosas, no? 125 million ginastos ng 16 days. Bigla nagsalita yung correction. 11 days lang po. 11 days lang. Puta, drama. Tuwan-tuwa lahat ng mga tao. 11 days. Butaktakan lahat ng media. 11 days? Aba, ginastos 11 days. Doon hindi ko makakalimutan yun. Pinasamaan nyo si Sara Duterte. Kahit walang akusasyon, dinala ng media. 11 days ka. Kumibo ka ba sa 11 days na ginastos? Sinabi mo ba na, pinayagan ko yan. Ako nagbigay ng pera. Humingi sa akin ng pera yan. Binigyan ko ng pera. Hindi mo sinabi yun. Dinelay nyo pa nga. 11 days na lang o ilang days na lang bago mo binigay. Alam nyo po,
Kaya po ganun yun kasi delayed na nila binigay yung pera. Tingin nga namin na set up pa si BP Sara eh. Pati anak mo kasama sa pag-set up eh. Bakit? Sa tingin nyo hindi kayang sagutin ni BP Sara itatanong ng mga makabayan black? Eh si Tulpo nga na sutil na eh. Kaya nabara pa ni BP Sara, di ba? Naalala nyo? Si Tulpo na magaling naman bara, barado kay BP Sara. Yan pa sila Franz Castro, sila Manuel. Kayang-kaya yan. Ano ginawa ng anak mo? Huwag nang pag-usapan. In-approve nyo na. Oh, tapos may chance na sila ngayon na manggalaiti. Hindi kami pinagsalita. Hindi sila, bakit hindi pinagsalita? Talaga may tinatago si BP Sara. Ganun. Pinasamaan nyo. Binabalik ko lang yung ginawa nyo. O ngayon, kayo na kinakagat nitong mga makabayan black. Hindi ka kumibo. Kaya nun palang bumaklas na ako eh. Nauna ako kay BP Sara na umalis na dyan sa unit team na yan. Sa totoo lang, yun po yun. No? Baklas na. Maisog. Binigay sa akin to yung mga maisog. Alam nyo, balak pa nila noon. Kaya nga dapat natin, eto paalala lang ano ang balak na nila noon? Nung pinasasama na nila si BP Sara, kala nila popular na yung pagiging masama. Balak na niyang mga yan, impeach na. Impeachment na yung panawagan eh. Doon lang nagsalita si BBM. Kasi alam niya, madadali siya pag in-impeach si BP Sara, gugulo eh. Pero dapat nung una pala nagsalita ka na. Sinabi mo, ako, akin yan. Galing sa akin yung pera na yan. Kung may dapat sisihin, ako. Dahil pinayagan ko yan. Eh, wala eh. Ayos lang yan, insan. Magpabango ka. O yung pinsan mo, bumango ba? Alam nyo, kayo lahat, no? Tignan, marunong kayong tumingin sa survey. Eh, sablay ang pagtingin nyo eh. Mababa na si Sara Duterte, mas mataas pa pala kay Bongbong. Mas mataas pa pala kay Martin Di Hamak. Putyan, panggagagoy ginagawa ninyo sa mga taong bayan. Resulta na ng survey, minamali nyo pa sa sarili nyo. Mababa na si Sara, putya, kung titignan mo yung survey, mas mataas pa siya kay Bongbong, mas mataas pa siya kay Martin. Tapos ang balita nila, mababa na si Sara. Putya, mababa na raw si Sara. Mas mataas pa nga sa Pangulo nyo, tsaka sa... yan na. Binabanatan na kayo ng makabayan black. Isa pang bibira na sa inyo. Ano sabi ni Lenny? Eto po, ayon kay Lenny, di ba? Nung nawala si Sara, hindi pa nakakalipas sa isang araw ng pagre-resign ni Sara. Bumaha na po yung mga pink. Si Lenny ang nararapat dyan sa DepEd. Si Lenny. Nirekomenda nyo kay BBM si Lenny, no? Tapos si Angara ginawa. Eto na ngayon, ang pahayag. Former BP Lenny Robredo hindi pabor sa alyansa na administrasyon at oposisyon para sa 2025 elections. Hindi na pabor kasi hindi nyo ginawang DepEd official. Alam nyo, yung mga dilawan at pink, yan yung mga gusto nyo eh. Yan yung gusto nyong maging mga kaalyado eh. Mga mangga kayo pare-pareho kasi, pare-pareho kayo ng ugali. Yan din, mga makabayan black. Pero yung mga tapat na kaibigan na Duterte, nakita nyo ba sila? Sa dami po ng ikinaso sa US tsaka dito sa Pilipinas kay Polo Kibuloy, iniwan ba nila? Yan ang mga tapat na kaibigan. No? Namili kayo ang kakaibiganin nyo. Ang gusto nyo mga ka-unit team, tong mga dilawan at kakamping, naghihintay lang yan ng wrong moves nyo para saksakin kayo sa likod. Pang mahirap lang po yung kape ko. 3-in-1.
kopi ko brown. Total, narito na rin lang napag-usapan na rin lang natin si Lenny. Kaya po ang asahan po natin sa SONA, muna natin yan, asahan natin sa SONA, panay pangako po yan na 29 pesos na bigas, na siyempre magmamalaki na mga hindi natin maunawaan. Kaya lang wala po talaga, walang malalaking pumasok dito na foreign investors, no? Bumababa po, tumataas po yung unemployment rate, bumabagsak po ang piso, nag-aalisan po yung mga foreign investors, nakikita po yung mga missile ng US na narito. Di nyo pinapaalam sa taong bayan yan. O ngayon po, kung hindi nyo pa po alam, yan po ang problema. Tinukoy na ni Putin na nagpapasok sila rito. Nagpapasok sila rito ng mga missile. Sinabi ni Putin. Kinumpirma yan ng Inquirer na may mga missile na US dito. Ano sabi ni Putin? Kung nagagawa niyo yan sa mga kaalyado nyo, gagawin ko rin yan. Tatapatan ko ng mga missile din yung mga kaalyado ko, maglalagay din ako ng missile dyan. Hindi po yan marites, hindi po yan yung pwede nyong questionin. Ha? Hindi nyo pwedeng questionin katulad ng ginagawa nyo kay Jaime Marcos. Wala akong nalalaman na 25 na target. Wala akong nalalaman. Pati yung China, di ba? Tinutulan yan. Ito po, sinasabi ni Putin. Tatapatan namin. Binanggit po tayo. Pagde-deploy sa Pilipinas ng missile. Wala po ba? Meron. Meron po. Ayon sa Inquirer. Inquirer po, anti-Duterte yan. Baka sabihin nyo, pro-Duterte yan. Hindi po ako nananakot. Ito po ay totoong sinabi. Yung kay Jaime, wala nagpapatotoo. Yung sinabi ni Jaime, wala nagpapatotoo. Siya lang. China, sabi ng China, wala kaming threat. AFP, sinabi wala. Pero ito, pinatotohanan, may picture eh. Pati US nagpatotoo eh. Ang sabi lang nila, tatanggalin na nila by September. Ginamit sa balikatan. Kita nyo? Alam ba natin yan, mamamayang Pilipino? Sa panahon na mainit si Putin dahil tinira siya ng missile na gawa ng Amerika, baka hindi nyo palang nauunawaan yung pagtatanim ng missile na yan. Galit na galit si Putin kasi binigyan nila ng missile yung Ukraine, tinira ng Ukraine yung Crimea ba? Tinira? Nasakop ng Russian territory, pinasabugan ng missile. Ngayon, sabi ni Putin, kung ginagawa niya sa mga kaalyado nyo, gagawin ko rin yan sa mga kaalyado namin. Kaya umiikot si Putin, nagpunta ng Vietnam, nagpunta ng North Korea, nagpunta ng China. Yung barko nilang nuclear na naroon sa Cuba, hindi natin alam kung ano mga ginawa ng mga yan. Kung may tinanim na dyan. Tuwan-tuwa si Kim Jong-un eh. Matagal na walang dumadalaw sa kanila na presidente. Si Dennis Rodman lang ang pinakasikat na dumalaw dun eh. Ayan po, pinatotohanan niya na meron dito. Kaya dapat palayasin natin yung mga missile na yan. Hindi po para sa protection natin yan. Wala eh. Gamit lang tayo eh. Kay Duterte talagang kaibigan natin lahat. Tsaka yung mga taong ganun, believe kay Duterte kasi alam nila na totoong leader eh. Okay.
Balikan lang natin 'to. Speaking of Lenny, kabahan ka na, Risa. Kala mo sinuko na ni Lenny yung pagtakbo niya. Eto po, akala ni Risa siguro kay sa kanya na yung ano, yung Pink and Dilaw Army. Sabi ni Barry Gutierrez, nauuwi kami sa katotohanan. Kilala ni Lenny ang sarili niya. Alam niya ang tapat at lakas niya. Mahusay siyang dumiskarte. Sa panahon na kailangan, kapag nagkakagit-gitan, nasa harap. Pinakamalaking hamon, pagpalag sa makapangyarihan, pagtanggap sa alok na maging chair ng ICAD sa loob ng isang hostile na administration, pagtakbo bilang BP noong 2016 at sa Pangulo nitong 2022, tumindig siya. At wala akong duda, patuloy siyang titindig kung darating muli ang panahon na, pinakakailangan siya. O, kabahan ka na, Risa. Hindi pa pala binibigay sa iyo ni Leni Robredo ang kanyang trono. Pag panahon na siya ay kailangan, titindig siya. Yari ka, Risa. Meanwhile, dahil tamad si Leni, ikaw muna dyan bahala, Risa. Risa, ikaw muna bahala dyan. Pag 2028, ako na uli. Ang sakit sa dibdib nun, no? Risa Ontiveros. Siguraduhin mo muna. Okay. Yan lang po ang ating topic.